Oh, terrific defense by Vietnam, and Tuan once again. That swing. Gandler through the double block. A lot younger players start to develop like Tuan. De Guzman. Solomon got it. Unstoppable By Solomon. Gandler back row. Got for it. Vietnam. Juan back row. There's a block against Tuan. Juan back to Trin. Finally stop. Former UAAP best libero back in season 84. A pass coming from Nierva. Solomon, yes, finding it. There's a nice pass. Tuan, yes. Man, this time running attack for Palomata. Oh, nice. Tuan against a double block. Cross Challenge Cup. Dang with a bad pass. And just Laure turned away. It goes outside. Laure ties the game. Hey, Solomon with a drop. Yes, Alyssa Solomon back in the lineup. oh my! The national team of Vietnam as she... Alas Pilipinas, binigyan ng matinding sakit ng ulo ang Vietnam sa unang araw ng CV League. Nakakuha ng solid suporta ang Team Alas Pinoy Volleyball fans matapos ang magiting na pakikipagtunggali sa host nation Vietnam. Natalo man via 4 sets ang Pinas, respeto pa rin sa mga Pinay na binigay ang lahat, matapatan lang ang masculine force ni Beach to win. Akalain mo yun? All throughout the game, simula set 1 hanggang set 4, ay host nation ang naghahabol sa Pinas. Sabi nga ng ilang sports analyst, nakuha sana ng Alas ang panalo via straight sets kung naging mas matalino lamang si De Brito sa pagpili ng first 6. 23-25, 25-20, 22-25 at 21-25. Pinaka-highlight sa laban na ito ang pandarayan ng first referee. Nangyari ang insidente sa latter part ng third set kung saan may score na 22-all. Nag-challenge ang Pinas ng net touch sa isang palo ni Vanny Gandler. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi pinayagan ng referee ang challenge dahil di umano'y walang available video. Dito na nagsimula ang turning point ng Vietnam upang daigin ang ating Alas. Isang maituturing na pandaraya na ipanalo lamang ang host nation. Nagtala ng 27 big points si Beach to win. 5 players in double digits naman ang nagawa ni Gia de Guzman. 20 points for Alyssa Solomon, 14 points Del Palomata, 13 for Ea, 12 points for Thea and Vanny respectively. 4 points for Kapitana Gia, 4 points naman from the bench mula kay Cici Rondina at Bella Belen. Sa kabilang dako naman ay literal na inilampaso ng Team Thailand ang Team Indonesia. Straight set win for Team Thailand, 25-14, 25-20 at 25-11. Wala ngang nagawa ang team ni Megawati upang kahit papaano ay pantayan ng Thailand sa lakas at liksi ng mga ito. Nagtala ng 13 points si Pimpichia Kokram, 12 points for Chachuon, 11 points naman for Tat Dao. Top scorer for Indonesia, Megawati, 12 points at 9 points naman kay Arcela. Former Thai import ng Creamline Cool Smashers na si Kutika Kaupmin, makakaharap ang kanyang former setter na si Gia de Guzman. Maghaharap face-to-face ang isa sa pinakamahusay na setter sa C-Region na si Gia de Guzman laban sa isa sa pinakamalakas na Thai spiker na si Kutika Kaupin. Haharapin ni Gia si Kutika at buong Thailand national team sa CV League. Kukumpleto sa listahan ng Thai national team ang mga young yet veteran pagdating sa hampasan na sina Adcharaporn Kunyot, Pimpichaya Kokram at Chachoon Mokskri. Layunin ng Thailand team na muling maibulsa ang gold medal sa CV League upang maipagpatuloy ang winning streak ng Thailand sa nasabing liga. Kilala ang Thai team sa C-Region bilang reyna ng volleyball. For the past decades ay hirap na hirap ang Pinas na maitaas ang score against Thailand. This time, sa pagbuo ng Alas Pilipinas, makakuha kaya tayo kahit isang set man lang? Abangan ang laban ng Pilipinas versus Thailand, Team Philippines versus Team Thailand, August 3, 2024 at 5 p.m. Hindi na kayo nanahimik. Babastos ng mga pinagsasasabi nyo. Hindi kayo masaya, no? Kasi masaya ako, no? Kaya ganyan kayo. Gitera kayo, no? Mga dog naman, di naman nagpapakita ng mukha. Puro gawa-gawa account lang. Ilang beses na kaya kayo na-block, no? Ilang beses ko na kayo na-block, tsaka na-block ni Ella, hindi kayo tumigil, no? Kunyari, Ella fan, Gemma fan, pero pare-pares lang naman kayo.
Mga gawang fan lang naman kayo eh. Na toxic. Okay, hindi ko generalize. May mga gawang fan naman na matino, pero may gawang fan talaga napaka-toxic. Sobra kong na-appreciate yung pagtanggol niya sa akin or kaya may mga toxic na comment about me. Tapos pinagtatanggol niyo ako. Or gets ko naman may ibang fans talaga na sobrang nag-a-admire. Pero minsan, yun din yung nagkukos kung bakit nababash. Hindi lang for me, siguro sa ibang tao din. Na yun yung nagkukos din ng ikakabash na isang tao. Diba? Like, alam ko naman kung gano'n yung ina-admire yung isang tao. Pero, minsan niya OA yung ganun. So, parang feeling ng mga ibang tao na ikaw yung pinakamagaling, ganun, diba? So, yun lang. Tsaka yung way din kung paano yung ipagtanggol. Ganyan. Siguro yan, huwag na lang natin sila pansinin, ganyan. Ano na lang. I mean, para mas tahimik lang din, ganyan. At walang sasabihin, walang ibabalik ba. Ganyan. So, quiet na lang. So, yan, kung gusto nyo lang mag-comment, kapag about lang sa fan, sa ano nyo, sa idol nyo, ganyan. At okay lang yun. Ganun talaga. Alam nyo guys, minsan mas masaya silang napapansin. So, pag napansin sila, dun sila mas umaatake. Gets? So, the more napapansin niyo sila, dun din sila mas nag-e-enjoy na, oh my God, ito, sige, ano ko kayo, papatulan ko kayo, ganun. So, kung yan, may mabasa kayong negative, huwag nyo na lang talaga pansinin. Yun. Kasi, ako, kaya ko naman talagang pumatol din, pero hindi ko pinapatulan. Kasi, babalik din sa akin. Diba? So, ganun din sa inyo. So, huwag nyo na lang pansinin talaga. Promise. Kung may nag-post ng ganito about sa idol nyo, ganyan. Yun, congrats nyo or doon nyo sila i-compliment, ganyan. Kung gano'n sila ina-admire, ganyan. Pero huwag na kayong papato. Oo. Kasi nga, sabi ko sa inyo, minsan siya rin ang mabash, siya rin yung nagtatanggol sa isang idol. So, parang, abnormal ba to? Diba? So, kaya paano talaga nila, pastime talaga nila ang bash.